Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po. Kanina, nagpaabot mga kababayan ng announcement si Secretary Tio Laurel ng Department of Agriculture na magbibenta na daw po ng bigas sa Visayas region na nagkakalaga ng 20 pesos per kilo. Pilot area yung Visayas po. Ito po, 20 pesos per kilong bigas sisimula na sa Visayas. Sabi mga kababayan inanunsyo ni DA Secretary Kiko Laurel. Sabi diyan, ipapatupad na ang pagbibenta ng 20 pesos kada kilo na bigas sa Visayas matapos ang pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga gobernador ng rehiyon ngayong Abril 23, 2025. Inanunsyo ito ni DA Secretary Kiko Laurel Jr. ang akbang bilang katuparan sa pangako ni PBBM na pababain ang presyo ng bigas para maibsan ang gastusin ng pamilyang Pilipino. Ngayon, nag-react agad po mga kababayan si Sara Duterte. Ang duda daw nila mga kababayan, haka na naman po. Ang ibibenta niya niyan na bigas hindi man pantao kundi pangayop. Ganun katindi mga kababayan itong si Sara Duterte. Ito yung report dito ng ABS-CBN, no? 17 minutes ago pa lang, BP Sara Duterte doubts admin's plan to sell 20 pesos per kilo rice in Visayas. Mayroon akong pagdududa na magbibenta sila ng 20 pesos per kilo na kada kilo na bigas pero hindi pantao, pangayop. Baka binobodol na naman nila mga tao. Kasi bakit Visayas lang? Di ba nagugutom mga taga Luzon, taga Mindanao? Sabi ko sa inyo mga kababayan, laging babaliktad yung sinasabi ni Sara Duterte. Sabi kanina doon sa previous video natin na tumaas yung ratings niya, na surprise daw siya. Despite daw ng paninira, tumaas yung na surprise daw siya. Tumaas yung kanyang numbers sa Pulse Asia survey. Sabi natin, tumaas kasi po na impluensyahan ng fake news. At sinasabing sinisiraan siya, malinaw po na ang naninira ang mismo sila. Ito na naman po, haka-haka man lang po niya. Hindi pa nga na-implement, sinisiraan na, nagdududa na siya na hindi pantao niya, pangayop. Bakit? Natikman na niya? Nakita niya na ba, mga kababayan, yung hindi pa nga ini-implement yung bigas na ibibenta for 20 pesos per kilo? Kasi nga po, sabi natin, pag in-implement ito sa Visayas at sa buong bansa, kasi pilot area muna. Then afterwards, i-implement sa buong Pilipinas, pahiya po yung propaganda nila na asa na niya yung 20 pesos per kilo. Pakinggan natin yung sinasabi ni Sara Duterte. Agad-agad po nag-react. Ayan One last question. Meron akong pagdududa. Duda man lang niya. Bebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao. Pang hayop. Tawag nila sa murang lamaw. Oo. Ganyan. Ganun ba yung bigas na matindi mga kababayan? Ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Yan yun, diba? Yan yun. Ba't naman magbibinta ang ating gobyerno mga kababayan ng 20 pesos per kilo na bigas na hindi makain ng tao kundi pangayop? Anong klaseng pag-iisip ito mga kababayan ni Sara Duterte? Di ba po? Di ba siya natutuwa? Kaya nga sabi nga natin, imbis na matuwa po itong si Sara Duterte, pati itong mga DDS, sumisikip yung dibdib nila kasi, mga kababayan, kasi napapahiya sila, kaya pala. Pero sa tingin ko, this is a subsidized price. Nakapamigay nga po ng libreng bigas yung ating Pangulong Bongbong Marcos galing sa mga smuggled na sako-sakong bigas po na nakumpiska ng ating gobyerno. Kung ang ating gobyerno nakapamigay ng libreng bigas sa mga tao,
bakit hindi pwedeng magbenta ang National Food Authority ng 20 pesos per kilo para makatulong po sa mga mahihirap? Tama pa? Talagang itong si Sara Duterte, masama ang loob, mga kababayan ni Sara, pag gumagawa ng tama yung ating gobyerno. Balikan natin po yung kanyang sinasabi ngayon. Ano? 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kayo man lang ang nagsasabing mga hayop ang mga Pilipino. Wala man ganong pag-iisip yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Mahal na ang ating Pangulo, ang ating mga kababayan. Kaya nga po, ikot ng ikot siya sa buong Pilipinas. Galing pa lang siyang Mindanao, namigay po ng 91 na ambulances. At sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, buong Pilipinas, lahat ng munisipyo, wala nang matitira. Lahat bibigyan po ng mga ambulances kasi priority ng ating gobyerno, ng administrasyon, ang kalusugan ng ating mga mamamayan. O ngayon po, ito naman po 20 pesos per kilo. Bilang parte ito ng kanyang aspirasyon nung kampanya na iniinsulto po, pinagtatawanan, kinakantsawan sa mga maisog rallies nila. Nagsasayaw po, nasa na daw yung 20 pesos na bugas. Kaya taranta ngayon si Sara. Agad-agad na nag-react at duda daw niya, duda man lang niya. Hindi pa man niya nakikita yung bigas. Baka niya ito, hindi pantao kundi pangayop. Malamang mga kababayan, maya-maya or bukas sa presko ni Jose Claire Castro, ririsbakan itong si Sara Duterte sa paninira sa 20 pesos per kilong bigas. Di ba? Napakasama talaga, mga kababayan, ng budhi nitong si Sara Duterte. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Ma'am, what do you make out of the timing ng announcement ng 20 pesos per kilo na bigas just weeks before the election? Ano na yan? Binigyan na naman po ng kahulugan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko walang direksyon yung kanilang alyansa. Ma'am, tingin yun related din po sa survey? Bakit kasi hindi mo na lang i-endorse yung lahat ng PDP laban candidates? Nakisawsaw ka pa sa alyansa? O natuloy yung campaign manager ng alyansa kasi tinulungan mo na manalo. Diba? In-endorse mga kababayan. Si Camille Villar, si Amy Marcos po full-time. Talagang umalis na yon mga kababayan kasi hindi pa man siya umaalis, tinanggal na siya ng ating Pangulo sa alyansa. Wala na kasing masabing mabuti mga kababayan si Amy Marcos. Sinumpa na tuloy ng mga Marcos loyalist. Balikan natin si Sara. Lahat kinukulayan niya mga kababayan. This is desperation. Because malaki yung binagsak ng survey. And analysts are saying na they need parang a carrot to lure in again the confidence of the Filipinos. Well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka, yes, inaano na naman nila yung mga tao, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit? Nagre-react siyang hindi niya alam yung facts, mga kababayan. Base lang sa report ng media. Isabi nga po ng Presidential Communications Office, piloted sa Visayas. Ang ibig sabihin na piloted, initial muna. Then afterwards, it will spread all throughout the
the country. Malinaw po yung sinabi ni Tio Laurel. Yan the 20 pesos per kilo would be sold to indigents including senior citizens, members of the 4-piece program, persons with disabilities, and single parents. The program will be piloted, pilot muna, in Western Visayas, Central Visayas, and Eastern Visayas, which are most in need of the cheaper rice option before it is implemented nationwide. Kita na ninyo, bumaba na ang presyo ng world market at bumaba na ang presyo ng bigas in general. Laurel was in Cebu with President Bongbong Marcos for a series of meetings with the governors of the Visayas for the implementation of the program. Na-insecure mga kababayan si Sara Duterte kasi siyempre laking tulong ito sa mga mamamayang Pilipino, sa mga mahihirap. O ngayon, kinukulayan niya ng politika. Siya man lang po ang nagkukulay ng politika. Dapat matuwa siya kasi yung mga mahihirap nagkikinabang. Hindi siya natutuwa mga kababayan kasi wala man kasi siyang daladalang bigas. Ang dala lang niya mga kababayan yung sarili niya sa pag-iikot. Galing din po ng Cebu. Nag-iikot siya sa Visayas mga kababayan. Wala mang dala, sarili lang niya. Pangiti-ngiti, pagkatapos pa kamay-kamay. Sabay hansay ng ganito. Ganon lang ang dala niya. Yan po, malinaw na sabi ng DA Secretary. Buong Pilipinas, eventually. The intention is to sort out the issues logistically para makita talaga how to operate it and manage it, sabi po ni Laurel. He said there were discussions to limit the sale to 10 kilos muna per week for every family. The President has given the directive to formulate this to be sustainable na tuloy-tuloy hanggang 2028. The Agriculture Department rice stocks niya are stored in Iloilo, and most of its warehouses are already full. The agency has some 378,000 tons of rice on hand. The Department of Agriculture initially set aside 3.5 to 4.5 million for this program. Pesos for this program. Linagyan ng masamang kulay, ng masamang motibo. Pinagdudahan mga kababayan ni Sara Duterte na insecure masyado. Kasi lumalabas mga kababayan, mali talaga yung kanilang mga propaganda, paninira. Pero binabaliktaran niya yung gobyerno na despite daw ng paninira sa kanya, siya yung klarado mga kababayan na sinisiraan niya yung programa. Tawagin mo na hindi pantao, pambaboy lang. Bakit? Natikman mo na? Pangayop lang mga kababayan daw yung bigas. Unang-una, yung baboy po, hindi man kumakain ng bigas. Ang kinakain ng baboy, yung ipa. Hindi man yung rice talaga, kundi yung ipa ng bigas. Yan ang pagkain ng baboy. Tama pa mga kababayan? Hindi man po pinapakain sa baboy ang bigas. Saan ka nakakitang baboy? Pinakain mo ng sinaing na bigas. Or kahit tilaw na bigas. Malamang magkasakit yung baboy. Kaya doon pa lang po, mali na si Sara Duterte. Talagang pure na paninira po. Masamang-masama lang ang loob niya. Gumagawa ng mabuti yung ating gobyerno, yung ating Pangulo. Masamang-masama ang loob niya. Yan mga kababayan. 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas. At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Baka ma'am, i-reduce na lang natin doon sa mga Aka man lang niya. Siyempre, sino pa man yung kakausapin ng ating ng ating Pangulo.
Sa implementation ng mga programa, siyempre, mga gobernador, mga local officials, mga mayors. Kaya nga tayo may mga local officials para tumulong sa implementation ng mga programa ng national government. Tama pa? Wala kasing ganitong programa yung kanyang tatay noon. Never na nagkaroon na ganyan. Kaya masyado siyang insecure. Lalo't papalapit yung eleksyon. Alangan man niya pag-eleksyon, hindi nakakain yung tao. Damn if you do, damn if you don't. Yan ang masama dito sa mga taong ito. Balikan natin. Sinasabi nila 20 pesos per kilo na rice dito sa Visayas para namang hindi kami nagugutom doon sa Mindanao at hindi namin kailangan ng 20 pesos per Lahat, kilo na rice. buong Pilipinas, Magawa afterwards. sa Mindanao, kahit anong gawin nila. Pilot lang, pilot area lang. Ang kami sa mga tao na kung ano-ano lang yung pinapaasa sa mga kababayan natin. So, Malinaw yung statement po ni Secretary Tio Laurel. Pilot area muna yung Visayas. Later on, eventually, buong Pilipinas. Ayos pa, wag kami Sara. Masama lang yung loob mo, kaya sinisiraan mo kaagad yung mga magagandang programa ng ating gobyerno. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.